we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. At Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Sunset Prayer meeting, Isang mabiyayang takip-silim po at maulan na gabi sa ating lahat. At sa oras pong ito, sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, tayo po'y gaganap ng ating Sunset First Watch Prayer Service. 240 days na po tayo ngayon. Amen? Praise God, 240 days. Okay, mute ko muna si Ate Kim. Salamat sa Diyos dahil patuloy binibigyan tayo ng kagalakan na lagi dumalo sa gawaing ito. Salamat sa mga kabanggagawa na nasa platform na po ng Zoom. Bali 31 na po tayo dito sa platform ng Zoom. Salamat sa Diyos at tunay na ang kabutihan ni Lord ay patuloy natin nararanasan. 31. At hindi lang 31 po mga kapakinig ng salita ng Diyos ngayon. Kung isi-share po natin itong ating Facebook live streaming sa kapaintulutan ng ating mga tigapanguna sa buhay ng ating Bishop Ross, Pem Nozuelo kasama kay Pastora Glory. Ito tayo ngayon, naka-Facebook live na po tayo. Salamat sa mga kamanggagawa na naka-join na po sa ating Facebook live. Si Lord na po ang magpala sa inyo. Huwag lang kayong dadaan sa wall. I-share nyo rin para lumabas din ito sa wall ninyo. Kundi man, after a month, mawawala na itong live streaming natin sa Facebook. Pero salamat dahil may kamanggagawa tayo na nagkaroon ng puso na mag-upload, mag-download, mag-upload. Hindi siya madali dahil alam naman natin kung gaano katagal mag-download at mag-upload. Okay? Da-download niya sa Facebook, i-upload niya sa TikTok, i-upload niya sa YouTube, i-upload niya sa Spotify. May yan po yung mga platform na ginagamit natin ngayon. Medyo marami-rami na. Tama po ba? At naniniwala ko na hanggang sa kinaapo-apuhan natin, mapapanood din itong gawain natin. Amen po. Ay bahagi lang po natin para hindi mawala sa ating account. At salamat sa Diyos sa buhay ni Pastora Sandra Woodruff from POF Jensen City chapter. July 29 na po ngayon, 2026. Ang ganda po ng topic natin ngayon. Wala na talaga tayong ibang source ng ating pag-asa, kundi our living hope is no other than our Lord Jesus Christ. Kaya ang tema na sasagutin, how can we have steadfast hope? Ang tagapaghayag po ng salita ng Diyos ay nagse-celebrate din ng kanilang 53rd wedding anniversary. Walang iba kundi si Reverend Josie Naldosa. Para your turn. isang pinagpalang gabi po, mga kapatid. Tunay nga po, napakabuti na ating Panginoon buhay. Nagpapasalamat po ako muli sa mga lahat ng bumati sa amin, sa kalakasan taglay, at sa kaligayahan pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po ng marami. At ito nga po ng aking printing na ito. Apuraan po ito. Pero salamat sa pagsama ng ating Panginoon buhay. Alam ko, tutulungan niya ako at siya ang magpapatapos nito. Kasi siya ang paumpisa nito, siya ang magpapatapos nito. Kaya, puri sa ating Panginoon buhay. Pagbuklatan po kayo sa akin sa Psalm 71, verse 5 to 9. Dito yung teksto ating babasahin. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang sa akin ay mag-iingat.
kundi tangi ikaw lamang, kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Sa marami ang buhay ko ay buhay na may waga. Malakas kang katulong ko na di nila maunawa. Kaya ako'y nagpupuri buong araw. Aking ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, wag mo akong pabayaan. Amen. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Praise Sa God. purpose sa ating Panginoon buhay, tayo po lahat, tayo mukot, nalangin. Ama namin ba na sa langit, tunay nga pong napakabuti mo, Lord, sa agapong ito. Lord, salamat po sa pribilehyo muli na makapagpahayag na yung banal na salita. Samahan mo ako, Lord God Jesus, at humingi po ako sa inyo ng narunungan, Lord God Jesus, na Yes, Lord. maipaliwanag kong maigi itong iyong banal na salita. At nagpapakamaba po ako sa iyong harapan, Lord, sa mga oras na ito. Humingi po ako ng tawad sa mga kasalanan na gawa ko, pagkakamali, pagkukulang sa iyo, Lord God Jesus. At nagpapatawad po ako sa mga taong nakagawa sa akin ng hindi maganda, Lord God Jesus. Nire-release ko po ang kapatawaran ito sa mga oras na ito, Lord. Thank you, Lord God Jesus. Salamat for forgiveness, Lord God Jesus. Lord, ang akin pong gagawin na ito, Lord God Jesus, ay itinataas sa iyo, pinapaubaya ko sa iyo lahat, Lord God Jesus. Alam ko, sasamahan mo ako at ikaw magbibigay ng magandang halimbawa sa salitang aking ipapaliwanag, Lord. Alam ko hindi mo ako papabayaan at ngayon pa lamang po ay humingi na ako. Nagpapasalamat na ako sa pagsama mo sa akin. At Lord, ang lahat ng ito ay alam ko, hindi mo ako iiwanan, hindi mo ako papabayaan. Amen, amen. Kakayanin ko ito, Lord God Jesus, hanggang sa matapos ko, Lord God Jesus. Alam ko, Yes, ikaw, Lord God. ikaw ang kasama ko at hindi mo ako bibiguin, Lord. Salamat Yes, po Lord. ng marami at ang lahat ng Panginoon ay tayo tinataas at pinagpapasalamat ko at ang pinakabatas na gloria ay sa iyo lamang sa araw na ito, Lord. Thank you, Lord God Jesus. We praise you, we glorify you, and thank you, Lord God Jesus, for the forgiveness of sins, Lord. Salamat po Thank you, ng Lord. marami. Amen. Name, amen. Thank you, Lord. Napakabuti po ng ating Panginoon buhay. Tama. Ang aking pong topic, Jesus Christ, the source of hope. At ang aking pong tema, how can we have steadfast hope? Napakabuti po ng ating Panginoon sa mga oras na ito. At mayroon lamang po akong iano sa iyo, tatanungin lahat. Lahat tayo ay may pinanghahawakan sa buhay. Ang Tama. iba ay umaasa sa trabaho, diba? Sa negosyo, pamilya, o sariling kakayahan. Ngunit napatunayan natin na ang lahat ng ito ay maaaring mabigo. Ang trabaho ay maaaring mawala. Ang pera ay maaaring maubos. Ang tao ay maaaring iwan tayo at maging ang ating lakas ay humihina habang tayo ay tumatanda. Ngunit si David sa gitna ng maraming pagsubok ay nagsabi, Panginoon, ikaw ang aking pag-asa. Yes. Hindi niya sinabi, ang pag-asa ay nasa aking karanasan bilang hari. Hindi rin niya sinabi, ang aking pag-asa ay nasa aking hukbo. Ang sabi niya, ikaw ang aking pag-asa. Ang tunay na pag-asa ay hindi sa isang bagay. Ito ay sa isang persona. Ang ating pag-asa ay ang Panginoon. Amen. Amen po. Napaka ating Panginoon. Ito po Psalm 71 ay panalangin ni David sa panahon ng kanyang katandaan. Tandaan niyo po, sa panahon ng katandaan, di ba? Kaya, naaayon po ito talaga eh. sa aming mga kaya, marami na siyang pinagdaanan. Tagumpay, kabiguan, pagtataksil at pag-uusig. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. Tayo manatili tayong magtitiwala sa Diyos. God is our unfailing hope from our youth until the end of our lives. Buti po, di po ba? Siya po ang ating unfailing hope. Yung walang maliw na pag-asa. Yung habang buhay na pag-asa ang ating Panginoon. Kaya hanggang sa
from mula sa ating pagkabata hanggang sa ating katandaan. Kaya, dito, punta na po tayo sa aking tema na how we have a steadfast hope. Paano tayo magkakaroon ng matatag na pag-asa sa Panginoon? Ang aking po point 1, remember His faithfulness. Alalahanin ang katapatan ng Diyos. Basahin po natin sa Psalm 71, verse 5a. For you have been my hope. Tingnan nyo, siya ang ating pag-asa. Napakabuti ng Diyos, di po ba? Remember His presence. His presence. Alalahanin daw natin yung mula pa noon hanggang ngayon. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Yes. At remember His perfection, His protection. Maraming panganib ang nalampasan natin dahil sa kanyang pag-iingat. Di po ba? Mabuti ang Diyos talaga. Yung pagpuprotect niya sa atin. Kahit sa anumang bagay, pinoproteksyonan niya tayo. Tama. Remember His provision. Sa bawat pangangailangan, laging may inilaan ng Panginoon. Di po ba? Laging, di ba kung tayo nangangailangan, napakabuti doon. Humingi lamang tayo sa Kanya. Magsabi lamang, di ba? With prayers and thankfulness. Di ba? Mabuti ang Diyos. Kaya, napakasarap alalahanin ang katapatan ng Diyos. Di po ba? May example ko po, si David, laban kay Goliath. Di po ba sa 1 Samuel 17? Mababasa po yun. Dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang loob mo, ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel at ang tutugon sa inyong kahilingan. Naalala niya ang katapatan ng Diyos noong iligtas siya mula sa leon at oso. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na harapin si Goliath. Tingnan yung katapatan na alala talaga niya. Kaya napakainam ng ikaw ay matapat. Di po ba? Amen. Kaya Amen. yung ang sarap alalahan yung mga kabutihan ng Diyos, yung katapatan ng Diyos sa atin. Parang mayroong labok ako yung illustration natin. Tingnan yung parang lumang album ang larawan. Yung tinignan mo ang mga larawan, maalala mo ang mga kabutihan ng Diyos sa bawat dito ng buhay. Di po ba? Yung mga picture natin, di ba? Yung mga memory na lumalabas na nakikita natin. Lalo na kung yung ang ginawa sa iyo ng Diyos ay puro kabutihan. Yes. At sarap alalahanin, di po ba? Tama. Yung mga ginawa, pag sa buhay mo, kung paano lumakas, kung paano ka itinayo ng Panginoon, di po ba? Ang sarap Amen, alalahanin, amen. yung mga picture lang yan. Napakasarap. Totoo yan. Kaya yung mga memory na pag bumabalik sa ating nabubuklat natin din po ba sa mga pages na nakikita natin, lalo na yung page na yun. Halimbawa, parang ito ganito yung anniversary nyo, sa susunod na anniversary, makikita mo yung mga picture na gano'n. Ang sarap alalahanin, di po ba? Yung kabutihan ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Napakabuti po ng Diyos. Yes. Sa ating God buhay. is good. Napakabuti po. Amen. Amen. At remembering God's faithfulness, pag naalala natin ang kabutihan ng Diyos, nag-i-strength tayo. Pinapalakas niya tayo, di ba? Strengthens today's faith. Yung ating faith, pinalalakas niya. Pag naalala natin yung mga faithfulness ng ating Panginoon, di po ba? Tama. At saka nakakagalak, maalala po yung mga faithfulness ng ating Panginoon. Lumalakas tayo na i-strength ang ating faith. Yes. Totoo yan. Lalo na ngayon, habang tayo nagbubay, talaga, natin, pag naalala mo talaga ang kabutihan ng Diyos, talaga, napakasarap Lord. alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Tama. Ay, ito ang ano. At maglaan ng oras upang alalahanin ang himala ng Diyos sa iyong buhay. Ibahagi ang iyong testimony upang lumakas din ang pananampalataya ng iba. Nakita niyo ang sarap, di po ba? Lalo na kung magte-testimony ka, maisishare mo yung kabutihan ng Diyos na Yes. ginawa sa iyong buhay, di po ba? Kasi yung iba, maa-amaze, di po ba? At saka parang nagagalak sila. Maano nila, ay, makaano nga rin gano'n, di po ba? Mangwiwis ka talaga na maramdaman mo, makaranas ka ng kabutihan ng Diyos na ginawa sa iba, di po ba? Kasi nakikita mo yung kaligayahan na nagsishare, yung nagte-testimony, di po ba? Yung kaligayahan,
binabalik-balikan niya, pero napakasarap alalahanin talaga ang kabutihan ng Diyos. At kapag naalala mo ang katapatan ng Diyos noon, lalakas ang pananampalataya mo ngayon. Amen, Di ba? amen. Lalakas at lalakas ka. Alalahanin mo noon, kasi lalakas ang pananampalataya mo ngayon. Punta na po tayo sa aking point 2. How can we have steadfast hope? Rely on His strength. Umasa sa kanyang lakas. Umasa Yes. raw tayo sa kanyang lakas. Thank you, Lord. Sa sovereign Lord, ang Diyos ang kataas-taasang hari. Walang imposible sa Kanya. His power is unlimited. Hindi nauubos ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. At yung His promises are unchanging. Ang pangako niya ay oo at amen. Yung po, wala pong hindi oo at amen. Yes. At His plans are perfect. Maaaring hindi natin maintindihan ang lahat ngayon. Ngunit ang plano niya ay laging mabuti. Ganyan po talaga. Laging mabuti ang plano ng Panginoon sa atin. Ang example po natin, si Abraham ay umasa sa Diyos. Kahit tila imposible ang pangako magkaroon ng anak. Basahin po natin sa Romans 4, verse 20 to 21. Verse 20 to 21. Ito po. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kaya dahil sa kanyang pananampalataya, siya itinuring na matuwid ng Diyos. Papuri po sa salita ng Diyos. Tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon. Kasi pag at saka when we rely on God's strength, we can face impossible situation. Ayun. Pag pala ikaw sa kalakasan sa bigyan ng ating Panginoon, yung umasa ka sa Amen. kalakasan ng ating Panginoon, maharap natin yung imposible. Tama. Sa situation. Makakaya natin yun. Yes. Dahil sa lakas na galing sa ating Panginoon. Di po ba? At ipagkatiwala sa Diyos ang mga problemang hindi mo kayang solusyonan. Tama. Manalangin bago umasa sa Yes. sariling kakayahan. Ayan. Ganda po, di po ba? Ipagkatiwala daw natin sa Diyos ang problema hindi mo kayang solusyonan. Ako po talaga pinagkakatiwala ko lahat. Glory to God. Papas ako ng lahat sa ating Panginoon. Bahala ka na, Lord. Amen. Dahil kung hindi ko makaya, mas makakaya mo. Dahil ako hindi ko kaya, pinagkakalob ko na sa inyong bubuo. Ayun pala, mas mainam talaga. At saka, manalangin muna tayo. Pinagpipray ko yun Yes. talaga. At pinagpapasalamat na. Ganyan pala ang mainam na nagawin natin pag ang sitwasyon natin ay mabigat na. Kaya, kapag ang Diyos ang lakas mo, hindi hadlang ang kahinaan mo. Di po ba talaga? Nararanasan ko po yun. Kasi ang kalakasan taglay ay galing sa Diyos. Siya nagbibigay ng kalakasan sa akin. At malakas talaga ang Panginoon. Kaya yung kahinaan, baliwala yun. Natatakpan ng kalakasan ang kahinaan mo. Di po ba? Lahat nararanasan yun, di po ba? Lalo kung ikaw tinitiwala mo lahat sa ating Panginoon ang bagay-bagay. Alam ko, hindi kanya iiwanan. Mahal ka ng Diyos eh. Anak, nandito ako. Ang ng tulungan. Lumapit ka lamang sa ating Tama. Panginoon. Ipagtapat mo ang lahat. At handa ka niyang tulungan. Mabuti ang ating Panginoon dahil napakasarap talaga yung mga kabutihan ng Diyos sa ating alalahanin. Punta na po tayo sa aking point 3. Praise God. Remain confident in Him. Manatiling magtiwala sa Kanya. My confidence since my youth. Mula pa nung kabataan ko hanggang sa ngayon, ang tiwala ko ay nasa Panginoon na. Amen. Confidence in every season. Sa lahat ng mga season, sa kabataan man o katandaan, tapat ang Diyos.
confidence in every storm. Hindi nawawala ang Diyos kahit mahirap ang buhay. Yes, totoo yan. Talaga po. Talaga kahit mahirap ang buhay, hindi siya nawawala. Dahil Amen, nandito amen. siya kasama natin siya. Dahil Tama, sinabi niya, tama. hindi kita iiwanan, hindi kita papabayaan. Yes. Diba? At saka, napakabuti talaga ng Diyos. Manalig ka lang, maniwala ka lang sa Kanya, magtiwala ka lang. At panampalatayan mo talaga na ang Diyos ang gagawa sa iyo. Hindi Kanya talaga iiwanan. Kahit mahirap ang buhay mo, tutulungan ka niya. Yes. Itataas ka niya. Gagawa siya ng pamamaraan na maiangat ang buhay mo. Di po ba? At confidence until the end. Ang ating pag-aasa ay hindi lamang para sa ngayon, kundi hanggang walang hanggan, mga kapatid. Yung mga pag-asa natin. Kung may pag-asa ka ngayon, hanggang walang hanggan pala yung pag-asa na yan. Napakabuti na ating Panginoon, di po ba? Ito pang example sa Bible. Si Caleb ay nanatiling nagtitiwala sa Diyos kahit 85 taong gulang na. Basahin po natin sa Joshua 14:10-12. Ganyan naghintay. 35 years. Madali po. Praise God. Isaiah ba yun? 14? Joshua, no? Pinundan na yun. Sandali po, ito na. Praise God. Ito. Amen. Joshua 14:10-12. 45 taon na ang lumipas. Buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel. Iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko. Mula nang ako'y isuro ni Moises upang siya sa atin ang lupain ito. Kaya ko pa makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo na sa akin ang kabululang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na mga higante ay nakatira doon at matitibay ang pader na naglalakihan niyang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin sila sa lupang iyon gaya ng ipinangako niya. Papuri po sa kanyang salita. Tunay nga po napakabuti ng pangako na ating Panginoon kay Caleb po. Dahil nanatiling nagtitiwala siya sa Diyos kahit 85 taong gulang na. Parang angkor ng barko, habang malakas ang bagyo, ang angkor ang dahilan kung bakit hindi inaanod ang barko. Ang principles po natin dito, confidence in God produces endurance in life. Napakabuti po ng Diyos, di po ba yung confidence Amen. natin in God produces endurance for life. Huwag mawala ng pag-asa. Kapag matagal ang sagot ng Diyos, patuloy na maglingkod kahit dumaraan sa pagsubok. Mga kapatid, yan pala, mas mabuti, magpatuloy tayo sa paglilingkod kahit dumaraan tayo sa pagsubok. Di po ba? Patuloy. Dahil mag-inay yung ating ginagawa ito. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Kahit matagal ang sagot, pero dapat waiting is Yes. ang waiting po ay talaga yun ay mahalaga. Ang maghintay tayo kahit matagal ang sagot ng Diyos, patuloy tayong maghintay. Kasi kahit dumaraan sa mga pagsubok, patuloy na din tayong gagabayan ng ating Panginoon. At saka huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi ang tiwala sa Diyos ang angkla ng ating buhay. Kaya pala ang tiwala ng Diyos, ang pagtitiwala natin sa Diyos, yun ang angkla ng ating buhay. Punta na po tayo sa aking conclusion. Ang mundo ay maraming dahilan para mawalan tayo ng pag-asa. Ngunit ang Diyos ang nagbibigay ng dahilan upang manatili tayong may pag-asa. Si David ang nagsabi, ikaw ang aking pag-asa. Ito rin ba ang masasabi natin ngayon?
Kung ang Diyos ang iyong pag-asa, hindi ka mawawalan ng direksyon. Kung ang Diyos ang iyong pag-asa, hindi ka lulubog sa gitna ng unos. At kung ang Diyos ang iyong pag-asa, mananatili kang matatag hanggang wakas. Amen. Mga kapatid, ito po ang final challenge sa atin. Huwag mong ilagay ang iyong pag-asa sa pera. Mga kapatid, tandaan niyo po yun na huwag mong ilagay ang iyong pag-asa sa pera. Sa tao, sa posisyon, o sa sarili mong kakayahan. Ilagay mo ang iyong pag-asa sa Panginoon. Sa Amen. ibibigay ang pag-asa sa Panginoon, ibigay daw natin ang pag-asa sa Panginoon. Sapagkat siya ay tapat. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Napakabuti po na ating Diyos, di po ba? Mayroon po akong sa closing verse po, sa Hebrew 10, verse 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Mabuti po ang Diyos, di po ba? Napakatapat ang ating Panginoon sa atin. Sana kung siya'y tapat, tayo rin ay tapat sa ating Panginoon. Papuri po sa salita ng Diyos. Tayo po lahat ay manalangin. Father God in heaven, Lord Jesus, Holy Spirit, Lord, salamat po sa pagsama mo sa akin, sa bibigay ng kalakasan, taglay. Lord, tunay nga po ang pag-asa. Ito ay ikaw, Lord. Ikaw talaga ang pag-asa namin, Lord Jesus. Salamat po sa pagsama mo sa akin. Salamat sa salita mo na nahayag at salamat at ginamit mo ako mightily. Yes. Thank you, Lord. Sa gabi ito, Lord, salamat, Lord. Kahit yung pagod ay wala. Kahit sabihin, hindi ako nang hina, bagkus kalakasan taglay, ay pinagkalubos sa akin. Hindi mo Amen. inaalis sa akin ang kalakasan to, Lord. Salamat po. Mula madaling araw hanggang sa gayon, Lord God Jesus. Yes. Thank you, Lord. Kasama kita sa bayan. Lord, salamat sa mga dumalo dito sa aming pong anniversary, Lord God Jesus, at sa birthday po ng aking asawa, Lord. Tunay nga po, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Total po na happiness ang pinagkalubos sa atin. Yung kaligayahan, Lord God Jesus, na hindi kayang bayaran ng kahit anumang bagay, Lord. Salamat po, Panginoon, at ang lahat ito, Lord, ay tinatas ko, pinagpapasalamat. In Jesus' name, Amen. 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 Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Josie Naldosa na siyang ginamit ng Diyos para tayo maturuan ng kanyang salita. Salita na nagsasabi sa atin, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen. Kasi pag tayo nawalan ng pag-asa, ano mangyayari sa buhay natin? Give up na. Sumuko na tayo. Tama po ba? Kaso, madalas, ang tao ay lagi umaasa lang sa pera. Ang pag-asa nila sa pera. Kapag walang pera, malungkot na. Kapag walang trabaho, para bagang nanghihina na, nag-iisip na kung paano mabubuhay. Tama po ba? Kung walang impluensya, parang hindi na makapasok sa trabaho. Mga ganon, no? Mga kapatid ko sa Panginoon, bilang mananampalataya, huwag na huwag tayo mawalan ng pag-asa. Dahil ang pag-asa natin ay hindi lang pansamantala. Kundi ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Tama po ba? Siya ang ating buhay na pag-asa. Kaya tinuruan tayo ngayon ng ating tingapagayag ng salita ng Diyos kung paano natin talaga mapanghahawakan. Oo. Ang ating buhay pag-asa sa Kanya. Hindi yan batay sa ating kalagayan. Yan ay nakabatay sa katapatan ng ating Diyos sa ating buhay. Kaya unang-unang sinagot sa atin, how can we have steadfast hope? Alalahanin mo ang katapatan ng Diyos. Remember His faithfulness. Mula sa pagkabata, mula sa umabot tayo sa panahon ngayon, talaga masasabi natin, we have a faithful God. Tama po ba? Bakit? Kasi naranasan natin patuloy ang kanyang pag-iingat. Tama, may nakakatulog na sa daan, na napakinggan niyo po ba? Nagdadrive na nakapagkita expressway. Pero nakauwi sa Subic. Tama po ba? Naandun yung pag-iingat, yung sinasabi niya, muntik-kuntikan siya makabangga at muntik-kuntikan siya maksidente. Pero dahil ang Diyos na nag-iingat sa atin, mula noon hanggang ngayon,
nararanasan natin ito. Ikaw pa ba mawawalan ng pag-asa kung alam mo ang Diyos ay panig sa atin? Tama po ba? Huwag tayong bibitaw. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag tayong mag-aalinlangan sapagkat may Diyos na tapat na nangako sa atin. Makikita natin yan sa Hebrews chapter 10 verse 23. Tapat ang Diyos na nangako. Bakit nag-aalilangan ka pa? Kung sino ang Diyos natin noon, siya din ngayon at siya rin ang bukas. Tandaan natin to. Ang dahilan kung bakit matatag ang ating pag-asa ngayon, alam niyo bakit? Hindi dahil matatag tayo, malakas tayo, mayaman tayo, kundi dahil may Diyos na tapat na nangako sa atin. Papangawakan ba natin yung mga kapatid ko sa Panginoon? Ano gagawin natin para lagi yung pag-asa ay laging buhay? Dapat alalahanin natin siya lagi tuwing tayo mananalangin. Bakit? Kasi marami na siyang sinagot sa prayer natin. Tama po ba? Marami na tayong answered prayer. Mawawalan ka ba ng pag-asa kung alam mong sinasagot ng Diyos ang dasal mo? Amen? Magpasalamat tayo sa Kanya, sa ating Diyos, sa mga nakaraang pagpapala. Huwag mo lilimutin yung kabutihan ni Lord. Nawawalan ka ng pag-asa ngayon. Kaya nga lagi sinasabi sa atin ng mga tigapanguna natin. Count your blessing, not your problems. Bilang ng problema mo kaya hindi ka makatulog sa gabi. Bilangin mo yung kabutihan ni Lord, ang katapatan ni Lord. Sigurado ako naghihilig ka na. Amen? Yan yung una. Ano pa yung pangalawa? How can we have steadfast hope? Rely on His strength. Pag kang umasa sa lakas mo, tatanda ka, maghihina ka. Tama po ba? Magtiwala tayo dun sa lakas na kaloob ng Diyos sa atin. Tama po ba? Siya nagpapalakas sa buhay ng bawat isa. Sa tingin ng tao, imposible. Pero sa tingin ng Diyos, posible. Nagbigay nga ng halimbawa ang ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Tama po ba? Okay. At panghawakan natin yan lagi. Parang cellphone yan, nauubos na ang baterya. Kahit gaano kaganda yan, hindi yan gagana. Kahit iPhone 17 pa yan, iPhone 18 pa yan, iPhone 19 pa yan. Tama po ba? Tayo rin. Definitely, malolobat din tayo. Ngunit kapag tayo ay nakakabit kay Kristo, sigurado ako, magkakaroon tayo ng panibagong lakas upang magpatuloy. Kaya panghawakan natin. Huwag tayo umasa sa ating kakayahan. Okay? Humingi tayo lagi ng lakas sa Diyos. Paano tayo makakahingi, Pastor? Manalangin ka. Hindi naman bigla na lang lalabas nalalakas ka na lang. Hingiin mo para ibigay sa ni Lord. Kaso tamad kang manalangin. Gusto mo maging malakas. Manghihina ka. Dahil ang kalakasan ay talaga sa Kanya lang namumula. At dapat marunong ka manalig. Manampalataya. Na walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya panghawakan natin yan. At yung panghuli, remain confident in Him. Ganun ba tayo kakumpiyansa sa harapan ng Diyos? Na kahit tayo ay nagkakaedad na. Sabi nga ng preacher natin, tamang-tama daw ito sa kanila kaysa atin na nagkakaedad. Biruin nyo, si Caleb, ang sabi niya, 85 taon siya nung taon na hingin pa niya ang lupang pangako ng Diyos. Biruin mo, ilan yun? 85 years. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Sa loob ng 45 years siya naghintay. Amen? Kaya hindi siya nagtiwala sa kanyang lakas, hindi siya nagtiwala sa kanyang edad. Nagtiwala siya saan? Sa pangako ng Diyos. Amen? Ang tunay na pag-asa hindi sumusuko. Kahit matagal yan naghihintay. Sabi ko nga, pag hindi dumating ng 40 years, 25 years, meron pang 30 years, may 40 years pa at may 45 years. Si Caleb na yung pag-usapin 45 years na paghihintay. Kaya hindi natin makakalimutan si Caleb. Okay? Kaya tandaan natin, sabi nga mismo ng ating Panginoong Jesus, wait for the Lord. Be strong and take heart. Kaya panghawakan natin. Sinabi niya, maghintay tayo. Tandaan natin ito, ang paghihintay sa Diyos ay hindi aksayang panahon. Ay ginagawa natin ngayon, hindi aksayang panahon ito.
Kaya natin nagagawa ito dahil patuloy tayo naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Tama po ba? Are we excited sa muling pagbabalik ni Lord? O hindi pa tayo prepare, hindi pa tayo handa? Dapat ihanda mo na. Ito ay panahon ng paghahanda at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Darating isang panahon, wala nang maghahayag sa atin ng mabuting balita. Kaya ngayon pa lang, ikantal na natin ito sa kaibuturan ng ating puso nang hindi tayo madaya ng kaaway. Habang tayo'y nagtitiwala sa ating Diyos, tiyak ako, pupunuin niya tayo ng kapayapaan, kagalakan, amen, na nagmumula sa Santong Espiritu. Gusto ba natin maranasan yon? Payapang buhay, masayang buhay, ngayon pa lang. Magtiwala na tayo sa Diyos. Sa Kanya natin ilagak ang ating pag-asa. I-anchor natin sa Kanya ang ating pag-asa. Kaya ang pag-asa kay Kristo ay parang angklayan sa barko. Yan ang sabi sa Hebrew chapter 6 verse 19 na naipreach si Pastora Joanna sa atin. Okay? Sa gitna ng malakas na alon, sa ating mga pinagdaraanan, kung matitinding problema, pinapanatili niya tayong matatag. Why? Kasi naka-anchor tayo. Kanino? Sa ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, kanino mo ba inilalagak ang pag-asa mo? Okay? Sa sarili mong kakayahan? Magpatuloy tayo kahit matagal ang paghihintay dun sa answered prayer natin. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil alam natin, minsan talaga mabagal ang proseso, pero minsan din, instant answered prayer, hindi pa hinihingi. Taglay mo na. Kaya manatili lang tayong nagtitiwala sa Diyos up to our last breath. Pwede ba yan? Ang magiging tapat hanggang wakas. Amen. Ang siya lamang maliligtas. Kaya ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating kalagayan, sa ating nararamdaman, sa ating kakayahan. Dahil ang ating pag-asa ay lagi dapat nakasalalay kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tapat at makapangyarihang Panginoon. Kaya muli, sa buhay ng bawat isang narito, kapatid, kung sa oras na to, medyo parang problemado ka. Sige, tapikin mo, balikat mo, sabi mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Buhay ang ating Panginoong Yesus. Sige, tap your shoulder. Sabihin mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Mahal ka ni Jesus. Pananagumpayin ka niya. Huwag ka mainip, sabihin mo. Okay? Bibigyan ka niya ng lakas para makapaghintay ka. Amen? Manatili ka lang, may kumpiyansa. Pangawakan mo, pangako niya. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Kaya muli. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.